Hi Cubs! Welcome back to my vlog! Okay mga Cubs, nandito na naman tayo sa may tagpuan natin mga kabayan. Dito sa may Manggaf area, sa may seaside. So morning devotion again tayo today in this vlog. Pakita ko sa inyo yung ganda ng dagat sa ganitong oras. At ang maganda pa dito, hindi siya crowded unlike sa ibang places sa Kuwait, crowded. So para masiyahan pa kayo at para malaman nyo kung saan ito. So keep watching. Hi Cubs, so ngayon nandito ako sa may nakakatakot siya mga Cubs. Diba? Nakakatakot. Para siyang bangin. Pero nakita ko lang siya. Diyos ko dahil nalulula ako. Konting mali ko lang dito, tingnan mo. Paano na ako? Iwanan ko to dito. Tingnan nyo mga Cubs ha. Iiwan natin yung bag natin. Lagay natin yung bag natin. Tapos, pakita ko sa inyo. Wow! Sino naman nakakatakot? Pagkatakot ha. Ganito pala to mga Cubs. Ganito pala to yung mag-balance ka. Tingnan mo oh, bangin. Diyos ko dahil nanginginig ako. Nanginginig ako mga Cubs. Ano kalokohan to? Tingnan nyo ha. Diba? Taas niya no? Punta tayo doon no? Ito lang yung ano mo, daanan mo. Mga Cubs, medyo kinakabahan ako ha mga Cubs. Tawag doon, lalakad tayo. Para siyang babagsak na di kumawari. Konting mali ko lang dito. Babagsak ako. Tapos feeling ko, para siyang ano, dam. Ayun o, may butas siya o. Para siyang dam. Tapos, I don't know. Tingnan mo o, ano yun? Matakot naman mga Cubs. Aroy. Pwede kaya yung puntahan? What do you think? Pwede ko kaya yung puntahan? Ang galing. Eto, pwede ko kaya ito daanan? Kinakabahan ako kasi gusto kasi magbasa ng Bible ngayon dito sa ano sa may seaside. So ang ganda di ba? Saan ka pa? Ito ng panahon. Grabe. Mga Cubs, sara na nga. Ah! Dali! Dali! Nakakatakot. Grabe. Ito pala yung mga ganito pala sa mga pag-gymnast. Ngayon ko lang naintindihan. Bakit napakalaki ng papremyo sa gymnast na yan? Ganito pala yan. Okay, so ngayon ang ating agenda is magbasa tayo ng Bible sa may harapan na dito sa may ano nito? Dito sa buhanginan. Let's go! Tapos binigyan ako ni Baba ng ano, ng cake. And then also had a chai. Thank you so much. Uy, may chai sila, chai. Yeah, it's okay, thank you. One kawi. Yeah, had kalas na, this one. Thank you. Ang galing, binigyan niya ako ng chai. Ang galing. Ngayon, mag-set tayo ng ating set na tayo ng ating
upuan. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me in to go. Hi Cubs! Pasensya na kayo ha, medyo naging emotional ako ngayon. Nakapaglabas na ako ng panalangin sa Panginoon, tapos kapag nailabas ko na din yung mga sakit na dinadamdam ko, alam mo yun, dami. Anyway mga Cubs, ang nabasa ko, 24 naman tayo. Dito, nakita ko dito yung yung pagtitiwala ng servant ni Abraham sa Panginoon. Kasi yung pinaka chapter 24, kung babasahin niyo yan mga Cubs, yung inutusan ni Abraham yung kanyang servant na hanapan na mapapangasawa si Isaac. Pero bago gumawa ng desisyon, ang ginawa ng servant is nanalangin siya at humingi ng guidance kay God. Iyon yung unang-unang ginawa ng servant ni Abraham after siyang utusan ni Abraham hanapan ng mapangasawa sa isa. Tapos, at alam niyo yung nangyari mga Cubs, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Agad niyang ginabayan ang servant na iyon hanggang makita niya si Rebecca, ang tamang tao para kay Isaac. Yung pinakabuong detalye nun, Cubs, mabasa mo yung sa chapter 24 kung ano yung mga sign na ibinigay ni God, ano yung direction na mga bawat detalyeng binigay kay do servant, pinaka-direction yun para mahanap si Rebecca. Tapos, ang naunawaan ko doon mga Cubs, yung pinaka-masishare ko sa yung devotion point ko dito, kapag may mga decisions tayo sa buhay, sa work or sa family man or sa future o maging sa relasyon na meron kayo ngayon, huwag tayong umasa lang sa sariling plano. Alam niyo yun? Yung plano natin, hindi masama ang magplano, pero huwag na huwag kayong aasa o huwag kayong umasa lang dyan sa plano natin, sa sariling plano. Yung tayo ang may gawa. Kasi alam nyo, yung katulad na ginawa ng servant dyan sa may chapter 24. Ang ginawa ng servant is inuna niya muna manalangin, humingi ng guidance sa Panginoon. So, tulad din yan, unahin nating manalangin at humingi ng direction kay God. Sa lahat ng area ng buhay natin ha, ang una-unang gawin natin, manalangin tayo. Humingi tayo ng guidance kay God. Kasi na-realize ko dito na when we let God lead, alam niyo yun, when we let God lead, He can bring us the light, and then He can bring us to the right place, right people, and the right timing. Naniniwala kayo doon? Na kapag may basbas ng panalangin, na kung mapapansin nyo, dinadala tayo ng Panginoon sa right place, sa right na mga tao, sa right people, at sa right timing, yung God's timing. Kaya nga diba, lagi natin tatandaan, yung plan ni God, it is perfect. So God's perfect plan or God's perfect direction sa buhay natin. Wala yung katumbas. Hindi masama magplano, pero pinapaalala ng salita ng Panginoon, pinapaalala ni God sa atin na huwag tayong umasa lang dyan sa plano. Ang unang-unang gawin natin once tayo ay may gagawin na isang bagay sa buhay natin, pinakaplano, manalangin agad tayo kay God. Tanungin natin si God, God, ano ba? Ikabubuti ko ba to? Ikauunlad ko ba itong gagawin ko? Hindi ba kita dito makakalimutan? Ginawa ko gagawin ko to? Hindi ba kita mababastos? Hindi ba kita magagawa ng kasalanan pag ginawa ko itong bagay? Hindi ba ako makakaapak ng tao?
Hindi ba ako magiging prideful? Hindi ba ako makakalimot ng grace mo? Mga ganong mga bagay. Kasi hindi lahat ng bagay, mga Cubs, hindi lahat ng bagay kailangan mong pilitin. Minsan, kailangan mo lang mag-pray at hayaan si God ang mag-guide. Alam niyo yon? Again, minsan mga Cubs, hindi lahat ng bagay kailangan nating pilitin. Minsan, kailangan talaga nating mag-pray o kailangan lang natin mag-pray at hayaan si God ang mag-guide. For sure, magiging okay yung plano. Like what happened sa may chapter 24. Wala siyang idea sino ba yung babaeng nararapat kay Isaac. Wala siyang idea kung nakaglorify ba yun kay God, kung magiging problema ba yun sa family ni Abraham or what. So ang ginawa niya, nanalangin lang siya kay God. See, it's very clear that God will guide us to the right place, to the right timing and right people. Kaya mga Cubs, ang gawain ko ngayon, pagka nagdidibo ko ngayon, mas gusto ko dito pumunta sa seaside para may labas ko yung mga ano ko, mga hinayin ko sa buhay. Tapos nananalangin ako ngayon mga Cubs ha. Kung ano man plano ko sa buhay, sa plano ko sa family, tinataas ko na sa Panginoon. Hindi ko kasi, kadalasan kasi hindi ko talaga maintindihan. Salamat mga Cubs, thank you for watching.